Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes, Pizza 9 sa buwan sa Oktubre tuig 2025. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Uban nimi hangtod sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, may buntag Pinoy. Atong unahon na attorney, atong weather update. Okay, gikan sa Pag-asa Visayas ato sang susihon ang latest weather update gikan sa atong weather forecaster Sir Jomer Eclarino. May buntag Sir Jomer. Yes, Attorney Jan. Good morning sa tanan o sa atong tanan kami na itong latest weather update karong adlaw. Ang bagyo natong gimonitor sa gawas ng Philippine Area of Responsibility na gilay unang 1,505 kilometers diha sa may silangan sa extreme northern Luzon ug under kini sa tropical storm na category ug na international name na NACRI. Expected nato karong adlaw makasulod kini sa atong PER ug na ay domestic name na Bagyong Kidan. So nakita nato dili kini makalandfall sa any part sa atong nasod or wala kining direktang epekto sa atong nasod. Expected pod nato makagawas na kini ugma adlaw Friday sa atong Philippine Area of Responsibility. Southwesterly wind flow hangin gikan sa habagatang kasadpan ng nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Atong weather condition diri sa Visayas lakip na ang probinsya sa Cebu makasinati kita na medyo mapanganoron ngadto sa madag-umon na kalangitan ug na mga pag-uwan ug kini mga thunderstorm magdala kani usahay kusog na mga pag-uwan na posibleng flash floods or landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings o sa latest update ng bagyong atong gi-monitor sa gawas ng PER. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawan nito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius. Haring adlaw mosalop alas 5:30 sa hapon. Dagat mutaob alas 12:34 sa udtom muhunas nga alas 5:53 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:08 sa buntag gikan diri sa Mactan. Pag-asa Visayas DOST Jomar Clarino. Dagang salamat Sir Jomar Eclarino ug maayong buntag niyong tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Councilor pushes back on Mayor of the Night plan. Sa Super Balita, bata naligsan patay, driver nakatagpilaw. Sa The Freeman, respiratory illnesses rise among quake survivors in Bugos City. Sa Banat News, gisukmag sa manghod, patay, mubunal untag tubo sa inahan. Sa Philippine Daily Inquirer, farm-to-market roads overpriced by up to 70%. Sa The Philippine Star, Martin, Cheese, 31 others under Bureau of Immigration lookout order. Sa Manila Bulletin, Discayas face 7.1 billion pesos tax evasion charges. Ug sa Tempo, ICI watchlist, Ilbo sought for 33 officials over flood control projects. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, among ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu,
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, syudad sa Mandawi may padala og psychosocial team aron pagtabang sa mga biktima sa linog sa amihanang bahin sa Sugbo, samtang hingpit usab nga napasarang ordinansa paghatag og tag usa ka milyon ka pesos sa 7 ka mga lokalidad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Alas 2 kaganinang kadlawon, nigikan ang psychosocial response team sa syudad sa Mandawi. Padung sa amihanang bahin sa Sugbo aron maghatag og stress debriefing sa mga biktima sa linog. Tinguha ang pagtabang sa mga residente nga nakasinati og trauma, kahadlok og emosyonal nga kalisod tungod sa 6.9 magnitude nga linog nga nahitabo niadtong Setyembre 30. Nagdausab ang team og mga donasyon alang sa mga biktima gikan sa pribadong partner. Lakip ang 50 ka bag sa relief goods, 234 ka bag sa bottled water ug mga sliced bread. Ang team gilangkuban sa 40 ka miyembro gikan sa City Social Welfare and
Services, City Substance Abuse and Mental Health Services Office, City Health Office ug mga estudyante gikan sa University of Cebu ug University of San Carlos. Ang pagpada sa psychosocial team lakip sa tabang sa Mandawi sa mga naapektaran sa kalamidad. Una nang nagpada og disaster response team ang dakbayan ngadto sa Bugo City human gilayon sa linog. Gikatak da usab nga mohatag og pinansyal nga hinabang sa mga naapektarang lokalidad. Kaganinang buntag sa special session sa konseho, napasar ang ordinansa paghatag og tag usa ka milyon ka pesos sa 7 ka mga lokalidad naglakip sa Bugo City, mga lungsod sa San Remigio, Midilian, Tabugon, Borbon, Daan Bantayan ug Sugod. Report mamay medyo seryoso nga kuan damage. Gibase na sa situational reports. As soon as ma-produce or ma-prepare ang check, no? And that will take a little time but padali na mamay instructions sa mayor para mapahimos lang dayon. Ang pondo gikuha sa alokasyon sa Mandawi sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kun PAGCOR. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Gobernador Pamela Barricuatro giingong wala nagkuwang sa relief and recovery operation sa mga nabiktima sa linog sa mahinang bahin sa Sugbo. Kanhi Gobernador Junjun Davide gitudlo usab nga advisor sa Task Force Kumbati Cebu. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gihimugatan ni Gobernador Pamela Barricuatro nga wala sila nagkuwang sa gipanghimong mga lakang aron matabangan ang mga apektado sa magnitude 6.9 nga linog sa amihan ng Sugbo. Kini ang nimo niyang tubag sa pangutana ngadto kang Bokal Tining Martinez ning simana kung asa ba ang provincial government ato sa pag-igo sa linog o pagkahuman. Sukad sa pagtayog sa linog, gitutukan ni Barricuatro ang kahimtang sa ground zero o mga silingang dapit gikan sa pagtunong sa relief goods hangtod na sa pag-abag sa mga namatyan. Gisiguro nilang di mapasagdan ang moabot sa 192,000 ka mga affected families o 411,000 ka mga affected individuals sa mihanan. That night, no, Mayor Edwin Salibangon called me already and told me that the state of Medellin, and also my chief of staff James Canay was in contact with the mayors, no, at least 3 mayors, right? 4 mayors, no, and some did not reply. But really, we reached out to them. Subsub ang ilang pagpaymutang sa gihimong recovery and rehabilitation program ubos sa giumon nilang task force nga Kumbati Cebu. Nagpaabot sila sa kumpletong detalye sa post-damage assessment gikan sa mga apektadong LGUs aron mahanay ang mga himuong lakang. Gikan kini sa pagpaayos sa mga nangagubang infrastruktura sa labing daling panahon hangtod sa pagpabangon sa kinabuhi sa mga apektado pinagi sa dugang tabang gikan sa Kapitolyo. Langkuba namang task force sa pangsakop gikan sa Kapitolyo, pribadong sektor ug uban pa. Gikuha usab nila ang serbisyo ni kanhi Gobernador Hilario Junjun Davide III isip advisor sa task force. Prior experience, remember, during Yolanda? Yeah, he was the governor at the time. So we really have trust and confidence on him on how to advise us, no, with a task force Kumbati Cebu. Gawa sa giandam nga 200 million pesos ka pondo sa rehabilitation program. Gamito usab sa Kapitolyo ang mga nadawat gitabang gikan sa ubang LGUs ug mga nakpagabanang grupo. Pinaagi sa giumol nga task force, ma-centralize na ang tanang mga lakang nga himunon. Priority based on the meeting yesterday with the mayors and the Department Social Welfare Secretary is to make sure that all bridges and roads will be completed. The target is around mid of 2026. Awag ni Gobernador ang mga mayor sa norte ato silang panagsabot nga magtinabangay sila aron makalingkawas sa krisis ang Sugbo. I hope they are committed because on my part, I'm committed to work with them regardless of political affiliation. No? We are in a state of calamity. Ang akong hunahunaan ni ang katauhan, dili political affiliation. Paro, CCTN News. Sa laing bahin, Senador Erwin Tulfo himong acting chairperson sa Blue Ribbon Committee human sa ilang panagsabot sa mayoriya. Alang ni Senate President Tito Soto, haum si Tulfo sa mong komitiba human nga nagdumili sa pagdawat ang mga kaubanan. Si Gian Navarro mubalik sa report.
Gikumpirmar ni Senate President Vicente Tito Soto III nga si Senador Erwin Tulfo mao ang kasamtangang chairperson sa Blue Ribbon Committee. Huli pa ni Tulfo si Senador Panfilo Ping Lacson human mikanaog sa maong katungdanan ning si manahalang tuod lang sa mga nadawat nga pagsaway siyang pagdumala sa komitiba. Mato di Soto nga si Senador Erwin mao ang vice chairman sa maong komitiba og automatic niyang huptan ang Blue Ribbon Committee tungod sa gidangatan. Maong gihulagway ni Senate President Soto nga good choice si Senator Erwin alang sa tinguha nga paggangon ang korupsyon ug ubang kahiwian sa gobyerno. Hangtod nga gidawat ni Tulfo ang committee chairmanship ato silang caucus kon panagsabot sa masakop sa mayorya karong hapon. Tuwa sa laing nasod si Senator Erwin apan muhimo sila og panagsabot uban ng Blue Ribbon Committee sa higayong mubalik siya nga ri. Sumapaw sa Di Soto nga gidawat ni Tulfo among komitiba human nga nagdumili ang mga kaubanan nga nabutang sa ilang shortlist. Sagad sa mga rason nganong wa gidawat ang Blue Ribbon Committee chairmanship mao ang nagkadaian nila mga kausa og baruganan. Tungod nini, padayonon ni Tulfo ang pagtutok sa investigasyon bahin sa halapad nga pagpangurap pinagi sa himong mga ghost infrastructure projects sa gobyerno ilabi na kadto mga substandard nga pagkahimo. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, 7 anyos nga batang lalaki patay samtang duha ka mga babay ang nangaangol human nadasmagan og SUV samtang naglakaw daplin sa karsada sa barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang driver sa nakadasmag nga SUV giingong nakatug. Ang kasayuran nihatod ni Crystal Joy Felerca. Patay ang usa ka 7 anyos nga batang lalaki samtang duha ka mga babay ang naangol human sila nadasmagan og SUV samtang naglakaw sa ML Quezon Highway Barangay Pusok, Lapu-Lapu City pasado alas 4 sa hapon kagahapong adlaw. Ang nakalas mao si Kyrie Asher Linaw, usa ka tinun-an sa grade 2 ug mulupyo sa New Lipata, Barangay Pusok. Kun diin padung naunta kini mo pauli ni anang higayuna. Samtang ang duha nga naangol mao si Isidra Buok, 63 anyos nga silingan na usab ni Kyrie nga padung usab unta magkuha sa iyang grade 4 nga apo ug usa usab ka 41 anyos nga taga Bayanihan Flats, Barangay Pahak. Ang suspect usa ka 33 anyos nga lalaki, company driver nga taga Purok Saging, Barangay Cambaro, Mandawi City. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon, ang tulo ka mga biktima naglakaw ra sa daplin sa dalan, sa dihang kalit na lang silang nadasmagan sa mong SUV kung diin gikatahong nakatug ang driver. Ikan siya sa amasil, nakuha sa anak sa iyang manager. Ang iyang nabantayan is nakapiyong din ko siya, then unfortunately, instead nga break iyang tamakan is ang katong accelerator sa gasolinador sa iyang sakyanan may iyang atong mabanma. Human niya nadasmagan ang tulo ka mga biktima, nalahos pa ang maong sakyanan ug nakadasmag na usab og multicab nga gimaneho sa usa ka 40 anyos nga lalaki. Ang mga biktima daling gidala sa tambalanan apan gideklarang dead on arrival na ang 7 anyos. Samtang ang senior citizen nakaangkon og mga bali sa iyang kamot ug ang 41 anyos nagpa-CT scan tungod kay naigo ang iyang ulo. Nasiko pra usab dayon sa kapulisan ang suspect ug niangkon kining nakatug siya tungod kay sa mong adlaw alas 6 sa buntag pa siya nagsugod og drive. Rasa kay ngala ko dakong pasaylo ba. Ito sa tamahan sa kusad. Pamilyado sa to. Ako nakoy kalapasan, ngala ko dakong pasaylo gid. Sa pagkakaroon, ang pamilya pa lang sa 7 anyos ang desididong mopasaka og kaso batok sa driver. Suma pa ni Archie Linaw nga nabuak ang ulo sa iyang anak hinungdan sa daling kamatayon niini. Isip usa ka amahan maglisod siya sa pagdawat sa nahitabo sa iyang kinamagwangang anak. Para na po, mabupal ni kaso mo likod kita nan ba kinabuhi mo gudugan ng buwan dawat pa. Nibutyag si Lieutenant Colonel Torres nga tungod kay way nahitabong settlement, giandam na ang mga kinahanglang papeles aron nga mapasaka karong hapon ang kasong reckless imprudence resulting to homicide. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, jeep di pasaheroan nga dunay 13 ka mga pasahero na limbuwad human nadasmagan og pickup truck sa barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang driver sa pickup truck ikatahong giatake hinungdan nga wa makatarong pag-drive sa sakyanan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca.
Nalimbuwad ang usa ka jeep di pasaheroan human kini nadasmagan og pick-up truck sa Sangi Intersection, Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 5 sa hapon kagahapong adlaw. Ang maong jeep gimaneho sa usa ka 56 anyos nga lalaki ug may sakay kini nga 13 ka mga pasahero ni anang higayuna. Sagad niini mga estudyante nga nagpangidaron og 12 ngadto sa 18 anyos. Samtang ang driver sa pick-up truck usa ka 55 anyos nga lalaki ug gikan kini sa Mactan Cebu International Airport tungod kay adunay gikuha nga pasahero. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon ang duha ka mga sakyanan parehong padong sa Barangay Basak ang direksyon. Naguna ang jeep ug nagsunod ang pick-up truck. Apan giatake ang 55 anyos nga driver sa pick-up truck, hinungdan nga wa na kini makadrive og tarong ug nitabang na ang iyang pasahero. Apan nadasmagan gyud nila ang nagunang jeep ug nalimbuwad. Tabang na yung iyang pasahero nga medyo nigahi na niya ang nag-drive sa Navarra. Gi-atake na din murag mild, gi-atake na siya ni gayon na maning ni try pa og handbrake ang kaniyang pasahero at yung ito sa airport. Pero tungod zero na tumakan sa niya accelerator maning na dusok gito nilang multicam na unahan sila matong halimbuan sa Gidala sa tambalanan ang tanan mga pasahero ug may nalang kay mga minor injuries lang ang ilang nahiaguman. Dugang sa spokesperson nga aduna hinuoy nakabot nga settlement tali sa driver sa pickup truck ug sa jeepney driver lakip na sa mga pasahero. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga katong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sayri 47. Unya, attorney mo, ahatag gamay or lahos lang ta sunod? Mulahos ko no, nya dahil mo break sa mo break lang siguro ta partner kay aron sad ato maandam ang mga support sa ato ang mga hisgutanan karong taod-taod. Okay. So please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo.
and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Alang sa itong mga pag-hisgot-hisgot karong buntaga, partner. Siguro ato lang sang hisgutan sa kini mga uban pa mga updates, no, kabahin aning ato ang pag-cover gihapon sa linog didto sa amihanang Sugbo. So ang Kapitolyo, partner, may appoint na or may or gidawat na ni kanhi gobernador, kanhi vice governor Junjun Davide ang invitasyon gikan kang Governor Pamela Baricuatro nga siya mamahimong advisory council sa Task Force Combati Cebu. Kining Task Force Combati Cebu, partner, mao ni ang pangan sa rehabilitation and recovery efforts nga himuon sa Kapitolyo alang sa mga apektado sa linog didto sa Northern Cebu. Nya dunay dali kay nakaingon lagi nga okay, good choice kuno kay si Junjun Davide man kuno, humble kining walay bahid kuno sa anomalya. Mo na ilang mga gipangingon. Apan doon na say mga ni question, partner, kay ngano man kunong ang usa ka taga-salot nganong maumay pahandulon og usa ka kining disaster didto sa norte. Mas nindot kuno tong taga didto gyud sa norte kay para at least makakonektar more ang mga residente sad, no, kay Yeah, actually kuan pud ni siya, attorney. Optics wise, when it comes to PR and optics, no, kanang this can make or break the leadership of Governor Pamela Baricuatro. Kay kung kani silang duha mahugog duha ka gobernador nagtabang unya bati gyapon ang resulta, it would not be a good look, no? And if they succeed, pwede man sa good siya moingon ang bisan kinsa nga gustong moatbang ni Governor Pamela Baricuatro in 2028 nga o nakaya ninyo kay nagpatabang man duha man mo kabuok nagtabang mura ginana ba, no? So and then sakto sad imuhang giingon nga nindot unta tuog taga norte kay familiar gyud sa norte, no, lahi man ang terrain, and I think it would have also been nice kung ang
ang gibutang or ni mo assist has a background on kanang active participation in relief and rescue. Kay strategic man gud og hunahuna ba. Kana lang kay murag sa may background ni Vice Gov Junjun Davide, abogado. And I think the governor already has a lot of lawyers in her surrounding her, no? So kana. And I was wondering na magid si Provincial Administrator Ace Durano, taga 5th District man would have been nearer or we could have found someone nga kanang taga dito yung dapit sama sa imong giingon sa Bugo. Tinuod partner kay si former Governor Junjun Davide gikan man siya sa Argao sa habagatang bahin sa Sugbo niya. Well, setting the geography aside, of course, atong tan-awon unsa man sad ang mga experiences ni former Governor Junjun Davide nga pwede niya maputo the table kay this is an important and major nga rehabilitation efforts. Makumpara nato ni siya if not more important than the Yolanda efforts kay diba ang Yolanda happened at a time nga siya sad ang governor at that time, November 8, 2013. I believe at that time siya na governor ato. So karon matest na sad nato kung do na bay mga unsay mga ma-offer ni Gov Junjun adto sa rehabilitation efforts kay to be honest partner karon kay we are entering the second week sa ato ang pag-cover no sa linog didto and karon daghan gihapon kaayo ang nagtulda gawas sa ilahang mga balay diha sa tunga-tunga sa mga daruhan sa mga bakante nga yuta kay ang ilahang mga balay dili pagyud safe for occupancy or for kuan. So and I don't even know if I know that there are experts no nga nag-inspect sa mga government infrastructure, but who can inspect the houses, attorney, and who will guide the people towards rebuilding nga efficient? Kay ang FIVOLCS gani mo pa manggay pagka-discovery nga after 400 years karon pa ni mata kining dako kay liki diha sa Bugo. So if kana and then FIVOLCS has advised nga butangan og 5 meter sana clearance allowance. So who will guide the people properly and in a strategic manner? Correct. And precisely, that's the question, partner. Kay dili lang, we've been hearing so much about gipang-inspect ang mga public buildings, ang mga eskwelahan, ang mga city hall, but wata nakadungog nga naay mga ni volunteer nga mga structural engineers para unta kining mga balay nga masusi ba? Nga masusi sa kay this is another form of help sa partner para sa mga residente. And then, tungod sa kadaghan sa aftershocks partner nga, kato, itong hisgutan, hapit na 10,000 or it could have breached 10,000 aftershocks by now. So, ang katong mga edipisyo, katong mga establishments, katong mga building, nga wala unta to ni collapse gyud niadtong September 30, panahon sa linog, but tungod sa sige-sige mga aftershocks, ng tilt na partner, padung na sila mga tumba. In fact, ang initial quake was 6.9. 2 days after, there was an aftershock na I think 4.3. And that's so, sa initial nga quake, kanang mauto ang damage. But after the 4.3 nga aftershock, attorney, ang nigawas, dunay kanang eskwelahan sa Tabugon, nga ni-collapse ang iyang atop. So nakaingon, and we all know, no, base sa atong mga pag-eskwela, bisag elementary, tudluan man taani nga, sometimes, most of the damage even come mas mo grabe ang damage after the aftershock. So, after the aftershock. So, kana is something that we need to look into. And I understand po, no, nga ang mga tao, kanang dito sa norte, dili pagyud kumpiyansa nga anak matug sa sulod. Kay, even kadlawon, mapukaw ka, niya, katong-atong na feel diri, I think, kung anon to nimo, dublihon, triplihon ang gikusgon og sa pagtayog, no? Kay, nagstorya ming Carlo pag adto nako dito the City Planning and Development Officer of Bugon. Ingon gid ko nga, sorry Kaloy, but I want to ask how were you and si Iben yang wife during the quake? Mura siya emotional. In fact, when we interviewed him, he was emotional no. Ingon siya nga kay dili lalim oy kay mura ka giuyog og laing tao imong lawas. Correct. Mao bitaw nga dire kusog diri sa syudad. Ako wa na ko ni reklamo partner. Yes. Di wa na tay karapatan nga mo reklamo.
Kay how much more didto sa ilang mga nasinati sa Northern Cebu kung kusog na gani diri. So mo na siya partner. Kana jud ato ni no, structural engineers ba needed kay na kay kanang moingon tag doctors, nurses, volunteers, relief operations. That's something okay kanang karon in the immediate need ba maka-fulfill, but after that ang kanang sustainability of the buildings pare ani katumaning lodge nga natumpag. It cost like the lives of 3 lungsod, people. partner. Sa Bugo. sa syudad di sa Bugo. Okay, mo man siya pinakagrabe gyud. So, correct. kana attorney ay sakto na kanang mga engineers, we need them. We need them. And then moving forward naman gud ta, so humanatag sa immediate relief, although karon kinahanglan daghan gyapon ang kinahanglan tabang partner. Kay of course di man ta karon murag life in Northern Cebu mura mag na standstill karon ba. Kay ang mga maestra bisag mo sila kadutihan nya ang mga students pod ang angsag imong sa paadtoon. So maatras po di lang ang pag-eskwela. Maatras po din lang pag-eskwela, and in fact na atoy report kagahapon nga more than mo exceed kuno sa 1 billion pesos ang damage to public school facilities in Northern Cebu. Imagine anong 1 billion. Anya dayon karon niadto nga kompleto pag ng mga facilities murag medyo kuan naman gani ang ato ang estado sa edukasyon kaning tabangunon man gani kayo in terms of mga classrooms kay that's a reality man nga ang classroom shortage is a province-wide, even a nationwide issue niya plus pa karon so luoy in town kaayo. So hopefully ma-expedite pod ang kining ang pag-appoint as member sa advisory council or as an advisory member. Advisory ra man iyang role so murag tig-advise na. Consult lang siya. Tigtambag. Tigtambag kung unsay mga maayong buhaton. But mao lagi na hopefully sad more than the image ang ato manggong gi tan-aw karon ang atong gikinahanglan ay at this time kana bitong manager nga kaning nay action correct action oriented. So I know sometimes makaingon ka nga kanang mga magtanaw ra man ko sa mga comments yan. Depende lagi sa asa ka nakapusta but doon na gyud niingon nga kanang mao na dira kung si Gwen pa kuno to nang lihok na nagpaspas kay pangasabaan. Nakabasa ko ato. Pangasabaan man kuno ko kag wa gyud. Kung si Sa Gwen asa pa to- gyud ibutang. Depende lagi ilang butang ang kolor. So well, announced na to kay si GovPam also lain-lain man tag style. You cannot put kanang a person nga just because same silang position, same sad silang lihok og decisions. Yeah, and Let's see her kuan sa do her thing. in fairness man sad sa Capital Partner, kung magsubay ta sa ilahang mga updates, doon naman sad yun sila gibuhat. Di man Wa sad sad gyud sila mahimo nga nagpatira. wa sa gibuhat, but kung ang kanang gibuhat na feel ba sa mga tao dito, kana I don't know, but of course no, tanan man na shock paghitabo, especially kung kamo gyud dihang samot na si Gov nga siya gi mga kanabang the buck stops with me ba. Correct. And di ba partner kato sa bagyong upong na ingon ko niya nga this is the first major challenge sa administration ni Governor Pambari 4 nga major nga calamity, and then lo and behold Dili pa di ay practice pa di ito siya. So sige tan-aw nato more than this kaning mga personalities ang importante is makita gyud sa mga taga Norte nga nato sa mga taga Norte nga doon na joy murag concrete nga nabatyagan nga kabag-uhan or relief. Balik gyud ta attorney nga kanabang pareha na itong ingon sa government agencies ba nga dili na enough nga good intentions. It should also convert into something nga mahikap o mabati sa mga tao nga panahon sa kalipay o panahon labi na gyud panahon sa kalisod makita gyud og mabati gyud sa mga tao nga dunay nagpakabana namo kanang doon na may masandigan ba panahon sa amo ang panginhanglan kay mo man ay point pod nganong naatay gi-elect nga officials. Tinuod na sa partner. So hopefully kana padayon lang gyapon ta sa kuan ato ang pag-ampo nga hopefully kining duna na kanang mga aftershocks gahapon murag natinga ko kay wala kaayo yung mga nagyaw-yaw on Facebook. So basin og ni-ease na ang mga aftershocks dito or na nonchalant na lang sila partner kay depende sad kay gahapon I think more on grief because gahapon man to gipanglubong ang mga nangamatay.
Oh, yan. Yan na gito si Jessa, ako mang gitawagan Jessa Agwa. Agwa sa Radyo Pilipinas. Oh, nanawag ko niya pag adto na akong bugon ako, asa man mo day kay basin wala na mo'y tubig, wala na mo'y biskwit, kapitan ta mo. Wa para ba siya kauli naagya po Nibalik siya nga to, gideploy siya balik. Okay. Yan, ingon siya yan. Moto na sila FEM, akong gitawagan. Nag-cover day sila adtong haya, so nakaingon ko dili ka mo nakalimot siguro sila ba na nag-cover ba ko dili ka mo anhin ko dili ko kay murag bugat na magkay sa kung buot ba nga magtan-aw ka ano mga nasa kilid along the road. And katong naa sa haya sa Sitio Binabag partner, just to give context, layo to siya sa syudad mismo sa Cebu, sa Bugo. So ang Binabag? Ang Binabag, that's the first barangay. Katong giingon ni Sir Carlo, the first barangay gikan sa Tabugon ba na? Amo ning katong na Entering, landslide. yes. So sakitas dughan. Dito gini sa may bukid-bukid, so layo. So pasalamat sad ta sa ato ang mga taga-media no nga ni pahatod sad sa mga latest updates dito, especially at this time kay ang mga signal ato that time was intermittent. So at least doon na tayo mga updates. So mao na siya partner. Nyari ta sa gikan sa local siguro okay, labang. Labang ta sa kauluhan partner kagahapon on his last day. Lain sa nilang linog dito Lain sa nilang linog pero akong kini nga linog manggod kani ren linog nga pwede pwede mapugnan. Pwede pod matagaan, ma-anticipate. Kini nga linog murag man-made. Kay ngano man pwede jud mapangandaman. ngano man nga gisign na ning linugan naman. Kining order, immigration lookout order sa Department of Justice on the last day sa pagka Department of Justice Secretary ni Jesus Crispin Remulla nga di kining flood control projects has been going on for the longest time. Pila na ni kabuan? Tulo? Kausad no? Pasan sa day dugay ni white printer ang ink. White printer aso. White ink. Kahit sa nana niya. Sa last yun, di ko yun. Kung ako last, kung ako ombudsman, dili. Ay nga naman dyan dili 2 days before. Nga naman dyan dili 3 days before. So, sa may tanaw ni mga rason na attorney? Ang rason, ano posible, ani partner, this could be from the PR perspective. Ikaw may maayo, ani partner. Dili ko maayo, ana yung tao. Maayo man dyan ka, ani mga PR partner. So, unsa man ni, was this intentional? Was this not intentional? Kay kung ako dugay na magud ta nagmonitor aning mga flood control projects development. So ngano man jud ang immigration ang bulletin lookout order, immigration lookout ilbo na bulletin order gi-issue ni siya kagahapon lang sa last day. Mao gani na yo, gi second lead yun diri sa balita. The DOJ issued the order hours after it was requested by the Independent Commission for Infrastructure which is investigating the corruption issue niya on the last day sa iyang pagka-DOJ. Mayon ang mga tao gawas sa gunahuna aning media oy. Dili man partner kay sakto man sa gyud na. Ato ana kay sad nga mangutana gyud ta, di pwede mangutana. Let's ask the hard questions kay di ba but be that as it may partner, at least na mga pangan and ang mga pangan ngadto partner mga pangan sa mga opisyalis nga dagko. So tinuod gyud ay nga white pili-pili. Murag tinuod. Haros kamunggay. But kini ang nangayo ani request gikan sa ICI. So gisign na lang sa DOJ kay ang DOJ man ay musign sa lookout order. So the ICI requested DOJ to issue ILBOs nilang Pasig City Roman Romulo, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, Quezon City Representatives Patrick Michael Vargas, ako aning ko anong partner ha para wala gyud Marvin Rillo, Marivic Copilar, Juan Carlos Atayde, Aga Party List, Nicanor Briones, Marikina City Representative Marcelino Teodoro, Bulacan Representative Florida Robes, Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona, Laguna Benjamin Agaraw, Florencio Gabriel Noel, Mendoros Liodit Ariela, Rinante Arrogancia sa Quezon, dayon sa Aklan si Chodorico Haresco Jr., sa Zamboanga Sibugay, Antonieta Yudela, Caloocan City Representative Dean Asistio, kanya katong mga dagko nga opisyalis si former Senate President Chis Escudero og dinhisad ang katong ni resign nga House Speaker nga si Martin Romualdez Jr. So, mo na karon partner. Unsay pasabot sa ILBO partner? Immigration lookout, pero lookout raman. Lookout, so sa kanibuhato na ni. Tura sila, bye-bye. Yan ay report. Oy, by the way, nisakay na sila sa kuban.
Sa flight mo Ano, ni. no? Okay, sa pagkakaroon. Salamat sa pag-look out. Nitunog na sa tarmac. Nitikang na. Nisakay na sa aeroplano og karon mo pa'y pag-ana. Okay, look out naman ni usa toy lain ang katong Katong yung i-bar gyud ka from katong flying. i-bar jud ka katong Hold court departure order. Hold departure order nga issued by the court yun. Mao ra gina wa man tay kaso sa ilahasad. Di ta kapugo nga mo sa ilang right to travel. So, mao ni for all it's worth, siguro mga lipay na siguro ang mga nagkuan ani nagpaabot pero kani sad maka-question ta sa timing kanong karon ra pod. So ngano man gyud kung na timing unsa may implications ani is this meant to give the or to project an image of kanang the current administration as kanang laban gyud sa mga tao ug way gipili bisan pagparinti? Dapat lang sad partner way inana gyud sa gobyerno kay kuan man ka gi-elect man ka not to serve anyone or any private interest but di ba you are there to uphold the law and to defend the constitution, laban jud ka sa public interest, public welfare. But sa man tug hapon partner, do na may mo file ko no or ni file na og kining nagplano nga mo file og impeachment complaint against the president. Nya. Why meow meow? Si meow meow. Naman to. Kay betrayal of public trust man ko no. Kuan naman to kanang say tawag ana kanang pang meow-meow raman to. Sa meow-meow. Kanang joke-joke ra ba? Kanang sungog-sungog ra ba? Okay. So, wala pa daytoy kuan kay kung unsam gani human na siya meow-meow ka sa ang house speaker no. Din karon lain na sa diyang meow-meowon. Kamrason. Kuan, wa lang ganahan lang siya kay he's always been consistent in that Persona. regard ba nga kanang iyang kontrahon si Martin, iyang kontrahon si Sandro. Kontrahon man gayong igagaw og ang anak kana pa bakhang amahan. So pero nindot sa nga naa say voice from the opposition partner. Forever man gyud na nga for me nindot nga naay mosupak kay the moment nga ang tanan diha sa nagcomprise sa supposedly representante sa mga tao yung ikuman mahitabo igo na lang noon mong taw-taw sumayan mag-agad ra mo suti sa leader aw ni seize na ang effectivity sa what is supposed to be a democratic function. In fact, atong bisan pag pareha mo diha og party gani partner, matud pa nimo nga we should self-regulate ourselves. Dapat na kita mismo bisag same party i-call out nato you shouldn't be beholden to your party because in the first place ang imong pagpanumpa wa man mo ningon nga that I will faithfully discharge the best of my ability duties and responsibilities only to my party. Ano kita maingon for the people. Para sa bayan. Ano lagi ang uban para sa bulsa man lagi. Ay, para sa bulsa. Wala may mo hashtag. Para sa bulsa, balik sa dito sa flood control projects man nata sa linog. Sa tanan. Sa tanan, kuna partner. Kay ato ang mga nahisgutan sa flood ra to nanasay kaning how much more sa uban nga mga proyekto kay of course there could be more dito no. Mas mahal pa kay sa mga flood control but we'll see partner. So, kana siya. Onya. Nya, unsa man. Kanang musalir basad. And I think kanang kuha na siya, kanang kung sa chess pa na attorney, si Meow Meow, lihukan naman to siya, nga na naman to hulga, no, nga, ay, patangtang ni siya, kay gapakauwa lang ni sa kuha na itong mga unsa na. Siya sad, ano siya, amo, adi ay mo, kuha sad ko, mura sila, kasi una maka-checkmate, ani. Tinuod. Unya, incidentally, doon na ba ito gidakup nga vlogger attorney kay nagpost siya atong picture sa presidente nga naa sa likod niya Bugo City niya gibutangag araw gibutangan niya headshot. Iyang ba partner? Gidakop siya gabi sa mga picture gidakop siya sa NBI for kuan ko no. Malisyoso ko niyang social media post against the president niya gireport kato sa NBI unya kani si Mike Romero kay tungod adtong gibutangag red arrow pointing to the head of the president gibutangan niya headshot. So kung mayong tag headshot nang headshot duha in photography it would be kanang close up baro nimo but also in kanang military regular lang pwede man sad siya
pusilon sa ulo, di ba? Silon, pwede siya. Oh, so karon ingon man siya nga gidelete ko no by the system, mistake in caption. Iyang giingon nga iyang mao lagi na ari lagi tas think before you click. Di kita magpadaas emosyon ba? Iyang giingon nga For the na-post likes. siya balik with a different caption. Iyang giingon nga ang system ko no gi-remove ang iyahang post. Kay after na ni viral ni ang Cybercrime Division nag-surveillance at gipangita siya, gidakop noon siya. But the question now, kung ang iyang pag-delete ato o pag-upload og another With a one with a different different caption, will that free him or exonerate him from the Diba? charges? Considering nga kanang kuan man na, element man na ang malis and kani siya gidakop dito sa Pagadian, taga Zamboanga taga del Zamboanga Sur din siya. niya. Zamboanga del Sur man siguro niya ingon man ng NBI nga violation ni inciting to sedition of the revised penal code. So kanang parang mga inana attorney yung defense nga dili man akong pasabot ato headshot ba nga na timing ko no ang bugo kay Bisaya ko na siya ang meaning anang bugo ko sa Sa Bisaya pronunciation anong bugo? so kani ang giingon nga headshot kani. inay arrow kung ikaw magtan-aw lang ka wala kay gidapigan, is this threatening to the president? Ay, sus. Depende kung kinsay nagtan-aw ang partner kay ang mga nakapusta sad sa But kanang kuha lang kay gipustahan can also be misconstrued, right? Kay mo kag headshot, makaingon pud ka, makarason pud ang NBI nga muram kag nanggalgal sa mga tao nga uluhay na. mo lagi ng kay- sedition, na mo kay inciting. arrow, no? Na may arrow. Oh. So ambot lang. Nga ang I think dire pod siya nadaot si ang caption. Oh, nya kung libel sad na well naman yun time kuan major jurisprudence in libel nga public officials are not supposed to be onion Not supposed skin. to be onion skin. So, kung tawgon kag bugo, mo man gitudlo ni amo ang criminal law professor attorney Virginia Palanca Santiago nga depende kay ingnon kag batig na nya igtan-aw tinuod di ay. So kanang tawgon kag bugo, that's your opinion. But I think diri siya nadaot sa headshot. Kanang headshot. Kay murag naamang good siya connotation nga Na medyo siya implication. violent. So man na siya partner. Unsa ba napabatay oras? Murag wala naman tay oras Urot partner. na. O di ba kay okay lang Unsa pa? lingaw raman sila at Nindot hindi unta to. katawa. Nindot unta to hisgutan partner katong diri sa Cebu City ba katong proposal nga naay Mayor of the night. Mayor of the Oh. night. Kinahanglan ba taan ang mayor of the night or namoy mga nag-ingon nga si Pastor June Alcover grabe man kaayo mi kontra ani kay matod pa niya ngano man na naman tay 24/7 nga mayor nganong magkinahanglan pa tag mayor of the night. I think kuan lang sad na semantics. Semantics But lang. the purpose is good, no, for me. Kay tinuod man gyud na kitang ang serbisyo sa gobyerno is 8 a.m. to 5 p.m. Niya daghan man kay transactions nga kinahanglan na lang ta mo leave kay dili ta ka lugar anang mga orasa, but maybe I would not be a good person to comment on that considering nga ako anang former boss. Imo nga ng former Gustong mag-mayor of the night. So ako mo comment. Go. Ako mo comment but kini siya nakita gyud nako ang kining kuan bitaw ang nakita nako nga kini siya murag brainchild na sad ni siya ni former Mayor Tomas Osmeña because for the longest time kanang mga BPO grabe gyud sa ana during the pandemic. And even before that katong 2016 up to 2019 magabi na gyud na siya yung mga ipang-deploy nga mga buses kay ipangkuha ang mga BPO. Because he has Pinangga always, na niya. katong nga time I was his PIO, and he has Ah, always okay. emphasized nga kanang BPO is an industry nga dako kay nahatag og na-contribute sa economy because when they go sunshine out, when they industry. buy, when they got laundry, when they book their, mo man na yung balik-balik na mo kanang ganahan ko no siya mangga nga mamunga dili ka ng kuan. So mga mo man na iyang storya pirmi. So karon attorney, mangutan ako ikaw dili man ka mabayas ani kay wa man mo personal wala kuan niya. wala sa kunang trabaho niya. Unless di sa imong kunang dawaton Cebu ng City. offer. Char! Wala. So, do you think kanang bati ni na yung mayor of the night? Mayor of the night, depende partner. Will the city government shell out extra funds for that? Mao man That's the gi first question. tuki ni Konsehal Alcover kay mangayo mag-funds nga 12 million ba to kung ako na sayo 12 million for para magbutang og satellite office dinha sa IT Park. kung kana So, siguro kana, lahi na. that's another murag kinahanglan na nato studyohan og maayo because
sakto sad baya nga naa na magud tay mayor, and the mayor is not just a mayor from 8 a.m. to 5 p.m. He's a mayor for 24/7 the entire day. So if mag-need, of course, kung naatay budget, that's Why beside not? that's beside the no partner bisan pag natay budget, kuan ba na siya? Do we really need to do that or to appoint another one? Tanaw na Well, to. to me, kung ang BPO ang maka-benefit maayo ani, I think it would also be okay if they could offer space in their offices, no? Ari mag-office, Bitaw. satellite office if Oh, you want. Correct, partner. That's Or a good maybe suggestion. a mall there Mm. will offer as part of their kuan. Pwede sad or kay magpuli-puli po na hasol po. Mausad. Oh, unya. Ato lang ni tiwason ugma. Pwede. Unsa man imong topic ugma kay para Atong topic, ato hatagan sa Rodel daan kay Oh. bago Sikto. na ng pamalao dire. Sikto very Okay. okay. Unsa imong gusto ugma amo lang advance notice ya karon. Karong Sige. alas 12 Okay. tuwang gabi. Tungang gabi gyud. Wala naman tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani yung pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa ko. Mga igsoon, ang pag-umol sa kiniyas kabataan, anak yun magsugod sa iyang panimay. Busa ang ginikanan dako kayo og katungdanan ngadto sa ilang mga anak. Aron kini dili masaag sa hiwi nga dalan. Sa Mateo 10:34 na gihon, ayaw kamo pag-una-una nga miyani ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko kung dili espada. Busa kinanglan nga ampihan nato ang atong matag pamilya. Sa Mateo 10:35 mingon pagayod, ang labing mangilad nga kaaway sa tao mura ang iyang mga sayop sa iyang kaulingong panimay. Busa mga igsoon, ayaw hatagi o kahigayunan ang kaaway aron makalihok diha sa atong pamilya. Kay sa ato unyang intensyon nga mualagad sa Ginoo, mahimpuwak ang atong pamilya sa kadautan. Kinanglan nga kamao kitang bahig sa atong oras. Doon na kita oras sa atong pamilya, oras sa pagnginabuhi, ug oras sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ug dili mayong pagka-balanse kining butanga, natural nga kasamok kayo ang may tabo. Ug delikado nga mao kini ang gamiton sa kaaway aron mabungkag ang atong pamilya. May igsoon, mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, salamat sa imong pagpahinumdum kanamo nini mo sa kaminungdanon nga butang. Itahan namo kanimo ang among pamilya, ang among oras ug ang tanan namong gibuhaton. Aron imo kining ayohon sa pagpahigayon sa husto. Amen. Sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, nilang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa dili pa nako basahon ang last nga thank you ato ding i-greet akong partner dire kay nakadawat na siya confirmation gikan sa UP Cebu nga confirmed na gyud makagraduate siya sa iyang Masters in Public Affairs with a specialization in Strategic Planning and Public Policy. Congratulations, partners. Kay imuha nang Thank you. Imuha kay saksimi sa imuhang mga Struggles in life. yung mga klase nga iyaha gyud nang gi seryoso baya gyud ang iyahang masteral. So congratulations, partner. Unsa may next nimo? Thank you. Salamat sab kang Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond og kang Sir Ferdy sa studio. Salamat sa iyong pambakiguban. Ako si Maluy no Kanda Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu.
Mayong buntag, Pinoy. God bless us all. Usa ka pagtuo